In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, Ikaw po ang may kontrol sa lahat ng bagay, maging sa hangin at sa dagat. Kami po ay dumudulog sa inyo at humihiling ng inyong awa at kapayapaan. Itigil ninyo po ang bagyong ito at iligtas ninyo ang mga nasa panganib, lalo na po yung mga kapatid namin na nasa Bicol. Pagkalooban niyo po kami ng lakas ng loob at tiwala sa inyong kapangyarihan. Salamat po sa patuloy ninyong pag-iingat sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of Amen. the Son, Son of Holy Spirit. Amen. Our gospel for tonight is taken from the book of Luke chapter 12 verses 39 to 48. But understand this, if the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let this house be broken into. You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Peter asked, Lord, are you telling this parable to us or to everyone? The Lord answered, Who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions. But suppose the servant says to himself, My master is taking a long time in coming, and he then begins to beat the other servants, both men and women, and to eat and drink and get drunk. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. The servant who knows the master's will and does not get ready or does not do what the master wants will be beaten with many blows. But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. The word of the Lord. Praise to Thanks. you, Lord Praise to you, Jesus. Lord Jesus. Bago ako mag-share, Lord, in your name, tiyataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid, si Sister Emily, si Nanay Lucy, ang aming kapatid na si Min, Sister Jessica, si Ate Edith, Ate Baby, at si Sister Vicky. Ang aming kapatid na si Brother Egay, si Brother Aldrin, si Brother Jan, si Brother Alvin, San Martin de Porres Church, ang Armor of Faith Prayer Group. At lahat po ng mga sumusubaybay at makikinig po sa aming pagbabahaginan, Panginoon, itinataas ko po. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus, no? Yung mga readings natin po ngayon hanggang sa Advent, tungkol po lahat sa mga second coming of Jesus, no? So, asahan nyo po yung mga readings ngayon hanggang Advent, hanggang first week of Advent, ang mga readings tungkol sa pagbabalik muli ni Jesus, no? Kaya, nung isinare ko po sa inyo, sa ating chat group, no? Ginawa ko po to during pandemic, no? Kaya boses lang, wala pa akong mukha doon, di ko pa alam paano paggamit, no? Yung 7 attitudes po natin, no? As we wait the second coming of Jesus, no? Si Pope Francis, na i-share ko rin po sa inyo, ang binigay niyang emphasis dito, yung responsibility natin, no? While waiting for the second coming of Jesus,
At the same time, yung ating openness, readiness, na lagi siyang kumakatok sa ating puso, no? Nakalagay po yan sa Revelation 3:21 na alam na po natin yan, no? Na si Jesus, ang image niya ay kumakatok, no? At kung bubuksan natin, papasok siya at makikikain siya kasama tayo, no? Pero tung pagdating ni Jesus sa spiritual life, hindi lang po second coming niya. Kasi Jesus is coming to us daily. He is coming to us moment by moment. No, ayun po yung spiritual life natin, no? If we are, kasi love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, no? Kaya kung meron po tayong ganung kaisipan, no? Dumarating po lagi sa atin si Jesus, no? Every moment of our lives, no? Kaya kung maging bukas tayo, ah, lalo po sa mga nasa bahay na lang, no? Di ba, si nanay, wala ka na halos ginagawa, o kami, mga almost semi-retired na kami, ah, marami tayong panahon na makapagdasal sapagkat si Jesus ay dumarating sa ating buhay moment by moment, no? At mag-grow tayo spiritually, no? Pero in general, ano po yung yung una yung sa gospel muna bago ko i-share yung seven attitudes, no? As you wait the second coming of Jesus, ang ina-emphasize po ng gospel natin yung faithfulness tsaka prudence. Yung faithfulness, alam niyo na po yung pagiging tapat natin sa Panginoon, no? Yung prudence, paano natin i-apply yung kaalaman natin sa practical na situation, no? Ayun po yung issue ng prudence, no? Meron tayong knowledge tungkol sa Panginoon at kung paano ina-apply to sa ating daily life, ayun po ang prudence, no? Ngayon, maganda sinasabi dito eh. Ang isang part ng blessedness, kasi Lord, I ask for your blessings, no? Marami tayong blessings eh, no? Health, financial, psychological, family, marami tayong blessings eh. Work, maraming blessings. Pero dito sa gospel na to, ang isang blessing po yung faithfulness. No? So siguro hilingin po natin yung ganung blessing na maging faithful tayo kay Lord, no? At our happiness consists in our being faithful to the Lord. No? Ayun po yung parang pinaka-general na tema ng gospel passage na to, no? Faithfulness is one of the blessings of the Lord. And when we are faithful to the Lord, we become happy. Yung faithfulness, yung responsibility natin sa mga marami, no, sa last part, no, yung mga nabigyan ng maraming responsibility, marami din in-expect si Lord doon, no, kaysa sa mga taong wala gaano responsibility, no. So tayong mga very active sa church, mas malaki ang ating responsibility, no. Yung tungkol dito sa yung tungkol sa servant, yung parang nagbibigay siya ng pagkain kung siya ay tapat o hindi. Sa Catholic spiritual life, nag-refer po to sa corporal tsaka spiritual works of mercy. No? Yung sabihin, yung kasi example lang to no, yung hindi tapat yung yung servant matagal pa naman dumating yung aking amo eh. Kaya pinapahirapan niya yung mga kasambahay niya, pinapahirapan niya, hindi niya binibigyan ng tamang pagkain, no? Ibig sabihin, in our Christian life, gawin po natin yung corporal at spiritual works of mercy. No? Ayun po yun maging tapat tayo sa ating corporal and spiritual works of mercy, no? Kasi itong magandang paghahanda sa second coming ni Jesus, no? Siguro banggitin ko yung alam nating corporal works of mercy, no? Feed the hungry. Kung may mga pagkakataon tayo, no? Magbigay tayo ng konting abulo, yung magpakain, no, ng ating mga kapwa, no? Lalo ngayon, no? Mga nasalanta ng mga bagyo, no? Give water to the thirsty, yung mga nauha, no? Clean water, binibigyan natin yan. Clothe the naked, shelter the homeless, visit the sick. Ito, importante ito, no? Hindi lang sa hospital, kundi sa mga tahanan natin. Lalo sa mga elderly, marami may sakit yan, Mabisita natin. No? Pagdating sa bahay nila, pwede tayo magdasal doon. Tapos kung may konting pagkain tayo, dala natin yung taong may sakit.
No? Sandali lang dahil baka mapagod naman yung binibisita natin, no? Visit the sick. Corporal works of mercy po to eh. At huwag na tayong lumayo, no? Sa ating tahanan mismo, sa ating kamag-anak, no? Kung may pagkakataon tayo, bisitahin natin, no? Kasi ang tendency po, pag matanda na, hindi natin binibisita na, no? Nakakalimutan na. Dati maraming kaibigan. Dati very active sa church. Nung nasa bahay at may sakit, wala na bumibisita. Kaya visit the sick, no? Pagdating doon, magdasal tayo. May dala tayong konting pasalubong. We give joy and comfort, no? Visit the imprisoned, no? Yung mga nakakulong, no? Ito yung mga, although may apostolate kami dyan ni, ni Bishop Ed, no? Pupunta kami sa mga women correctional, no? Ganoon din po, kung may mga opportunities kayo na kung mayroong mga prison ministry, di ba kayo makapunta, at least makapagbigay kayo ng konting abuloy, tulong sa mga preso. Kasi napakababa po ng budget doon. Napakababa po ng budget, no? Sa pagkain mo mismo. Although may yung Catholic Church doon sa Women Correctional, meron silang weekly, kasi marami doon mga doktor na Katoliko eh. So, every Friday, meron silang service doon, no? Tapos, meron ding service sila ng gadasal ng Rosary, Divine Mercy Chaplet. So, may mga ganong services na, no? Pero, kulang pa rin, no? Yung serbisyo, no? Kung makatulong tayo, makasama, maganda po yun, no? Tapos, Bury the Dead, no? Ngayon, may isa kaming kasamahan sa San Martin de Porres Church, si Sister Melanie, no? Akala namin namatay agad, no? Magpapatingin pa naman siya, no? Tinutulungan siya ni Bishop Lito, no? At saka ng ibang community sa pag-financial support, no? Sa namatayan, no? Sa pamilya, no? Tapos sa spiritual works of mercy, siguro banggitin ko, no? 7 din yan, no? Una, instruct the ignorant. Ito yung ginagawa ating apostolate, no? Marami kasing Katoliko rin o ibang tao ignorante sa pananampalataya. So, ang ginagawa natin, spiritual works of mercy, no? Instruct the ignorant, no? Kaya magandang apostolate po itong ginagawa natin, no? Kaya ako na-encourage ako lagi na patuloy. Bakit? Kasi spiritual works of mercy to. We instruct the ignorant in faith, no? Pangalawa, counsel the doubtful. Bigyan mo ng payo yung mga maraming pagdududa sa buhay. Ayan, ginagawa niyo siguro yan, no? Sa mga brothers and sisters, no? Maraming doubts sa life, no? Counsel the doubtful. Marami tayong trabaho eh. Bago dumating si Jesus, no? Pangatlo, admonish sinners. Mahirap mag-admonish ng sinners, no? Kasi sabihin sa'yo ikaw pabanal-banal ka makasalanan ka rin. Kaya dapat maging sensitibo tayo, no? How to admonish the sinners, no? Na unti-unti natin siyang inilalayo at binibigyan ng grasya ni Jesus para ang kanyang pagiging buhay makasalanan ay malampasan niya at siya'y mamuhay ayon sa banal na grasya ng Diyos, no? Holy life, no? Lalo especially on sexual morality, no? Of course, sa Philippines, yung mga corruption, no? Mahirap po mag-advise yan, no? Baka baka kung ano pa marinig mo, no? Pero, bahala na po kayo, no? Maging prudent kayo. Kaya yung gospel, faithful and prudent. No? Hindi basta-basta na nakasalita, no? So, in admonishing sinners, dapat maging prudent tayo. Ano kundi sa gospel, maging prudent. Ibig sabihin, the practical application of knowledge. No, alam natin kung saan papasok kasi maaaring pa nag-advise tayo sa sinners, lalo umalis yung tao. No? Pambira ng taon to kung magsalita kala mo sa malinis, no? Kaya kailangan maging prudent tayo, no? At maaaring matagal to. Okay lang. Basta we keep on admonishing sinners. Kasi ang goal natin, lahat makapunta sa langit, no? Lahat mabuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos, no? Ika-fourth, spiritual work of mercy. Bear patiently wrongs done to us, no? Maraming tao gumagawa ng sa atin ng kalokohan. Kung wala namang hindi naman kailangan ng mga legal means, we bear it patiently, no? We offer it to the Lord, no? For the salvation of others, no? Fifth, forgive offenses. No, magpatawad tayo lagi. Alam niyo, ang buhay Kristiyano may pusong mapagpatawad. May pusong mapagpatawad tayo, no? Ayan po katangian ng Kristiyano. Bakit? Kasi naranasan natin ang kapatawaran ng Diyos, no? Ayun po yun Alam niyo, paano niyo malaman kung talagang matindi ang karanasan nyo sa pagkapatawaran ng Diyos?
kung kayo po ay nagpapatawad din. No? Kasi ganun po yun eh. Kapag nadadama po natin ang habag at kapatawaran ng Diyos, nagkakaroon tayo ng habag at kapatawaran sa ating kapwa na gumagawa ng kasalanan sa atin. No? Ika-6, comfort the afflicted. Ito, maraming taong afflicted. No? Bawa ngayon sa Bicol, yung mga nasalanta ng mga bagyo, o sa tahan natin mismo. Those who are afflicted, no? Nahihirapan sa buhay, nabibigatan sa buhay, afflicted. Comfort, bigyan mo ng comfort, no? Spiritual works of mercy yan eh. Tapos, ika-7, pray for the living and the dead. Ipagdasal mo ang mga buhay at ang mga namatay. Lalo na ngayon, darating sa November 1st and 2nd, no? Ipagdasal po natin yung mga kilala natin, di natin kilala ang mga yumao na, no? Itong spiritual works of mercy tsaka corporal works of mercy, ito po ang ginagawa natin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, no? Kaya yun po yung sinasabi sa gospel, no? Yung servant na hindi siya tapat sa kanyang tungkulin, ganun po tayo paanya niya sa atin, maging faithful at maging prudent sa ating spiritual and corporal works of mercy. Okay, punta na po tayo sa senior ko sa inyo, ang 7 attitudes while waiting for the second coming of Jesus, no? Babanggitin ko yung 7 muna, no? Tapos medyo bigyan ko ng biblical basis, no? Unang point, yung ating paghihintay kay Jesus, it should be characterized by joy. Meron joy na darating si Jesus, no? Mga iba may anxiety, no? Na darating si Jesus, no? Hindi, dapat matuwa tayo eh. Hindi darating si Jesus. Pangalawa, meron tayong confidence, no? Pangatlo, may trust. Ika-4, may readiness. No? Ika-5, we celebrate the Eucharist. Ika-6, busy with the Lord's work. Ika-7, right living. No? Una, yung characteristics po ng while waiting for Jesus, it should be characterized by joy. Nabanggit ko po, siguro balik-balikan nyo po yung sinend ko sa inyong video, no? Kasi ilang minutes lang naman yun eh. Wala patang 7 minutes yun eh. No? Una, Philippians 4:4-5, tungkol sa joy. Philippians 4:4-5, ito po nakalagay, no? May you always be joyful in your union with the Lord. Alam ko lahat po tayo may union with the Lord, no? Pero characterized ba ito ng joy? Meron ba tayong saya? Meron ba tayong sigla in our union with the Lord? I say it again, rejoice. So hindi lang joy, kundi nag-rejoice pa. Because of our union with Jesus, no? Hindi lang joy, but we rejoice. Kaya kung kulang tayo ng joy, tsaka rejoicing kay Lord, we ask for that grace. Lord, I am already with you. I am already in you. Give me joy. Let me rejoice in my union with you. Ito na sa verse 5. Show a gentle attitude toward everyone. Alam niyo yung mga Kristiyano, gentle yan mga Kristiyano. No? Isa pong katangian ng Kristiyano, gentle tayo. No? We are kind, no? Ayun po yung sabihin ng bear the wrongs done to us patiently, no? And when we forgive offenses, no? Ito na. The Lord is coming soon. Darating na ang Panginoon. Kaya while waiting for the second coming of Jesus, wala tayong anxiety. Meron tayong joy and we rejoice. And we are gentle in our dealing with our fellow men and women. No, ayan pong katangian habang hinihintay natin si Jesus, no? With joy and rejoicing and gentleness. Pangalawa, we have confidence. Luke 21:28, no? Check ko lang, no? Luke 21:28. Ito po nakalagay. When these things begin to happen, sabihin nung talaga darating na si Jesus. When these things begin to happen, ito na pong attitude natin. Stand up and raise your heads because your salvation
is near. So pag darating na si Jesus, ang attitude natin, because we are already in union with Jesus, and we have joy, we rejoice in Jesus, in our life characterized by gentleness. When these things happen, sinasabi ni St. Luke, stand up and raise your heads. Taas noo, because your salvation is near. Ang iyong kaligtasan, ang kumpletong kaligtasan mo ay malapit na. Kasi makakasama mo na si Jesus forever. Ayan po yung attitude natin, no? Ikatlong characteristic ng attitude while waiting for Jesus, dun din sa Philippians 4:7, no? Balikan natin, no? Medyo puro biblical verses ang aking babanggitin, no? Kasi talagang yung Word of God napakahalaga eh. Alam niyo po yung Word of God, if we mamaya ko po konti na muna. Philippians 4, no? 4 to 7, no? 7. Ano nakalagay 7? Don't worry about anything, but in all prayers ask God for what you need. Huwag tayo mag-worry, lahat ng kailangan natin, healing natin sa Diyos. Always asking Him with a thankful heart. Kasi pag minsan, madalas sa atin, pag humihingi tayo, meron tayong anxiety. Pero sinasabi sa atin ng Word of God ni St. Paul, dapat when we ask, we have a thankful heart. Nagpapasalamat na. And God's peace, dahil nagpapasalamat tayo sa ating hinihingi, binibigyan tayo ng kapayapaan ni Jesus, no? Which is far beyond human understanding, na hindi maintindihan ng tao. Ang kapayapaan ng Diyos will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. Ito po yung may tiwala tayo. May tiwala tayo na ang ating hinihingi sa Diyos ay ibibigay niya. At ibinibigay niya ito, meron na tayong pasasalamat. At dahil may pasasalamat na tayo, binibigyan niya tayo ng kanyang kapayapaan. At ang kapayapaan na yun ay hindi maunawaan ng tao. Subalit, safe ang ating isip at puso sa ating ugnayan at pakikiisa kay Jesus, no? Ayun po. Joy, confidence, and trust. Ikaw, fourth, readiness. Readiness to meet Jesus, no? Matthew 24, verse 44. Ito po nakalagay. So then, you also must always be ready. May readiness tayo. Be ready. Because the Son of Man will come at an hour when you are not expecting Him. No, parang sa gospel na binasa kanina, dumating yung master na hindi inaasahan ng servant. Ganon din po tayo, diba? Lagi sabi, death, sa ibang Bible passage nakalagay, death comes like a thief in the night, no? Halimbawa, yung kaibigan namin si Sister Melanie, no? Nagpapagamot siya. Inubo, sumuka ang dugo, namatay. No? So anytime, no? O mga iba na aksidente. Nakausap lang natin, buhay na buhay eh. Tapos samayang konti na balita natin, patay na. Bakit? Na-aksidente. O, ganun. Maaring sa bagyo, no? Ngayon, buhay pa yung kakilala natin. Pagdating ng bagyo, namatay. Ayun po siya sabi natin, we do not know when Jesus will come. At maaaring dumating siya sa hindi natin inaasahang oras. Kasi sinabi sa atin sa Matthew 24:44, be ready. No, be ready. Paano maging be ready, no? Ang isang paraan at pinakamabisang paraan na pagiging handa natin sa Panginoon ay ang pagdalo natin lagi sa banal na misa. Oh, ayan po, pinakamagandang preparasyon, no? Babasahin ko. 1 Corinthians 11 at 27, no? 1 Corinthians 11
at 27, no? So the most effective way of being ready in the second coming of Jesus is by going to Mass frequently and regularly. Kung maaari, everyday, mas maganda. A privilege kami ni Bishop Lito, no? Kasi we always offer the holy sacrifice of the Mass everyday, no? Ito po nakalagay sa 1 Corinthians 11:27. 26 to 27. This means that every time you eat this bread and drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tapos sa 27, it follows that if anyone eats the Lord's bread or drinks from this cup in a way that dishonors Him, he is guilty of sin against the Lord's body and blood. Kung itutuloy nyo pa sa 28, so then everyone should examine himself first and then eat the bread and drink from the cup. So, isang paghahanda, sabi ni St. Paul sa atin, examine our conscience before we receive Jesus in the Eucharist. Kasi, yung Eucharist po, sakop po niyan ang past, present, and future. Halimbawa, nakalagay ito, every time you eat this bread and drink from this cup, you proclaim present tense. You proclaim present tense. The death of our Lord, o past tense yun, until He comes, future tense. Ibig sabihin, sa buhay natin, pag tumatanggap tayo ng banal na communion, ang ating nakaraan, dahil in-examine natin ating sarili, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, ang ating nakaraan ay nasa kapatawaran ni Jesus, ng ating nakaraan. At yung ating hinaharap, nasa pag-ibig ni Jesus. Until He comes, hanggang dumating siya, na kay Jesus tayo. Ayun po ang magandang preparasyon. We always receive Jesus in the Holy Eucharist. But before we receive Jesus in the Holy Eucharist, sinabi ni St. Paul, examine yourself. Because if you don't examine yourself, nagkakasala ka sa katawan at dugo ni Kristo. At hindi nakakatulong sa yun, mamatay ka spiritually, no? Babasahin ko po rito, no? Sa 29, verse 29, for if he does not recognize the meaning of the Lord's body when he eats the bread and drinks from the cup, he brings judgment on himself as he eats and drinks. So kapag hindi po natin pinaghandaan, hindi na po tayo nagsisi sa ating makasalanan at tumatanggap tayo ng banal na communion, we bring judgment on ourselves. Hindi po nakakatulong sa atin ang banal na katawan at dugo ni Kristo. Kaya sa ating Bible sharing na to, pasalamat tayo kay Lord for this grace, no? Na pinapakita sa atin ni Lord kung paano maging ready sa pagdating niya. Sa pagsisisi, examination of conscience, sa pagtanggap ng kanyang katawan at dugo, frequently and regularly. Sapagkat sa pagtanggap natin ng kanyang katawan at dugo, we proclaim present tense. The death of our Lord Jesus Christ, past tense, until He comes. Ang ating nakaraan, ang ating kasalukuyan, at ang ating hinaharap ay nasa presensya ng ating Panginoon. Kaya, kung babalik tayo sa unang katangian ng paghintay kay Jesus sa pagdating niya, nagkakaroon tayo ng joy, nagkakaroon tayo ng rejoicing, nagiging gentle ang ating buhay, nagkakaroon tayo ng confidence. We stand, we raise our heads because our salvation is near, and we trust the Lord beyond human understanding that He will give us what we ask for in prayer with a thankful heart. Yan. Ika-6, anong gagawin natin? Number 6, get busy with the Lord's work. O, parang sa dapat maging busy tayo sa pagkatrabaho natin sa Panginoon, no?
Kaya we continue to work with the Lord. Our time, ibinibigay natin sa Kanya. Ini-improve lagi natin ang ating trabaho para sa Panginoon, no? Nakalagay sa Luke 19 verse 13, nakalagay po dyan, occupy till I come. Ibig sabihin, maging busy ka sa gawain ng Panginoon. Occupy yung iyong isip, yung iyong imahinasyon, ang iyong desire, ang iyong ginagawa, ang iyong makilos. Maging okupado ka. Maging okupado ka hanggang dumating si Jesus. No? Ayun po yung katangian, no? Tapos, ika-7, right living. Tamang pamumuhay, no? Nakalagay po sa 1 Corinthians 15:58. Checking ko lang, no? 1 Corinthians 15:58, no? Right living. Ano po nakalagay rito? 1 Corinthians 15:58. So then, my dear brothers, stand firm and steady. Maging matatag tayo at maging steady, sabi ni St. Paul. Keep busy always in your work for the Lord. Ito, inulit na naman ni St. Paul eh. Keep busy in your work for the Lord, since you know that nothing you do in the Lord's service is ever useless. Lahat ng ginawa natin para sa Panginoon, kahit na maliit na bagay, kahit na bagay na hindi na-recognize sa ibang tao, dahil ginawa natin yung para sa Panginoon, it is never useless. Ayun po yung right living. Ang right living is being busy in the Lord's work. Paano? Diba, si Nanay Lucy. Paano ka magiging busy, Nanay Lucy, para kay Lord? Madali. Oh, hindi ka lumalabas sa bahay. Oh, habang nagawalis ka. Oh, this is for the Lord. Ino-offer mo eh. For the salvation of others. Oh, maaaring wala nakakaalam nun. Pero it is not useless. Naghuhugas mo kayo ng plato. Oh, Jesus, I offer this work for the salvation of others. Oh, wala nakaka-recognize yan. Ang ginagawa nanay, ayun, naghuhugas ng plato. Pero kay Lord, mahalaga yun. Kasi inalay mo sa kanya yun eh. It is never useless. Matutulog ka. Lord, itong tulog ko para sa'yo to. Sana pagkagising ko, I am already in your presence. Meron ganyang prayer sa sa Psalms. When I awake, I am already in your presence. May isa kaming pare, SBD, no? Pangalan niya Lawrence Lysring, no? Matanda na siya nun eh. Seminarista pa lang ako. Napansin namin mga seminarista, lagi siya nasa chapel, nagadasal. Dahil matanda na siya, 80 plus na siya. Natutulog lagi sa chapel. Sabi namin, Father, bakit ka sa chapel natutulog ka? Sabi niya, matanda na ako eh. Lagi nila ako natutulog lagi. Ang prayer ko kay Lord, sana paggising ko sa chapel na ito nasa langit na ako. No, pagtulog niya, ang tingin ng tao natutulog lang eh. Pero kay Lord, hindi. Dahil inaalay niya kay Lord yun. Kaya si Bishop Lito, nasa chapel natutulog, oh. Paggising mo, nasa langit ka na. Ino-offer mo yun. That is not useless. Lahat ng gawin natin para kay Lord, hindi yan useless. Naliligo tayo, kumakain tayo. For the Lord. Ayun po gagawin nanay, kumakain ako for the Lord. No? Nakalagay sa 1 Corinthians 10:31. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Lahat po yun, hindi po useless yun. You are being busy with the Lord's work. Ayun po yung paraan ng pagiging busy. Isang paraan po yun na simpleng-simple. Of course, may mga bagay na talagang kitang-kita talaga, no? Mga gawain sa simbahan, kitang-kita. Pero may mga bagay na hindi nakikita. Nakakita lamang ang Panginoon at ang iyong puso na inaalay mo lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong iniisip, nagdadasal ka ng rosary, nag-iisa ka nagdadasal ka, nagka-suffer ka, may pain ka. Inaalay mo lahat kay Lord yun. Wala nakakakita nun eh. Si Lord lang nakakakita nun. At kay Lord, hindi yun useless kasi inaalay mo yun sa Kanya. Right living yun eh. Nakalagay pa sa 1 John 3:2, no? Titingnan ko po sa 1 John 3:2. No? Sa 1 John 3:2, ito nakalagay, no?
My dear friends, we are now God's children. Anak tayo ng Diyos eh. But it is not yet clear what we shall become. Lahat tayo anak ng Diyos na. Pero ano pa ang magiging ano tayo sa pagiging anak ng Diyos, hindi pa natin alam. Part ng suspension eh. Di ba na-share ko sa inyo dati sa 1 Corinthians 2 verse 9, no? Nung sinabi ni St. Paul doon, eye has not seen, ear has not heard, nor has it dawned on man's imagination what God has prepared for those who love Him, no? Sa Tagalog, hindi pa naiisip ng tao. Hindi pa niya naririnig ng kanyang tainga. Hindi pa dumadapo sa kanyang imahinasyon ang hinanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ayun po part ng suspense. Tapos diretso po tayo, no? But we know that when Christ appears, no? Pag dumating na si Jesus, no? O kapag namatay na tayo, na-meet natin si Jesus, we shall be like Him. Oh, ito na pala yung suspense. Magiging katulad tayo ni Kristo. Kasi nuhugis na tayo, di ba? Pa-share ko natin sa inyo, di ba? Romans 8:29, no? We shall become transformed into the likeness of the Son. No, we shall become like Him. We shall see Him as He really is. We shall see Him as He really is. Ito po yung lagi sinasabi ng mga spiritual writers nung sinasabi ko sa inyo kanina. Everyday sana mabasa natin yung Bible, no? Kaya nga sinabi ko po sa inyo, di ba? Sa Christmas siguro, regaluhan nyo sarili nyo itong pandasal. 4 volumes lang, 650 sa St. Paul's. The whole year to eh. Yung Word of God, maano nyo. Kasi biro mo, masasabi mo, sana, kunyari, pag binabasa mo yung gospel lang, gospel lang. Mababasa mo ang buong gospel, maaaring twice or 3 times a year. Pag araw-araw mong binabasa ang gospel. No, in 1 year, nauulit mo 3 times yan. At alam mo, masabi mo, I know Jesus and He knows me. Ayun, we shall know Him. We shall see Him as He really is. Di ba napakaganda po nun? Kilala ko si Jesus at kilala niya ako. Kaya kung babasahin lang po yung gospel lang, mauulit po niya 3 times in a year. At masasabi niyo, kilala ko si Jesus at kilala niya ako. O diretso pa tayo, no? Ano pa sinabi dito? Everyone who has this hope in Christ. So lahat po tayo may pag-asa kay Kristo, keeps himself pure, just as Christ is pure. Ang galing, no? Dahil kilala ko si Jesus at kilala niya ako, at mayroon akong pag-asa na makakapiling ko siya forever. Pag ako namatay, forever. Sa buhay na ito, sa mundong ito, sa kanyang biyaya, tinatry ko maging pure. Sapagkat si Jesus ay pure. Alam niyo po, malaking challenge sa atin sa mundo ngayon dahil grabe yung sexual immorality, sexual impurity. Sa YouTube, mga internet, lahat po yan, pornography. Merong fornication, masturbation, adultery, perversion, all kinds of sickness tungkol sa ating mga sexual desires, no? Ang daming sakit po dyan. Kaya ang challenge sa atin, because we have hope in Christ, we become pure because Jesus is pure. So, ang tema lang ng gospel natin ngayon, live in the light of the second coming of Jesus. O, darating na si Jesus, ha? Maganda po yan, oo. 7 attitudes natin. We have joy, we have confidence,
we have trust, we are ready to meet Jesus, we go to Mass frequently and regularly, we busy ourselves with the work of the Lord, and 7, we have right living. Hanggang doon po muna. Kung may mga gusto mag-share, mag-share. Kung wala, itutuloy ko ulit sharing ko, no? Pero ayun po yung pinakabuod ng ating sharing for tonight. Sige po, kung may tanong kayo, may sharing, gawin niyo po, no? Sige po. Bishop, kasi merong di ba, we are held responsible for anything that happens in our lives. Oo. Halimbawa, paano, Bishop, pagka di pa tayo nakakabuelo, wala pa sa atin yung 7 attitudes bago dumating si Jesus Christ. Tapos dumating siya. Opo. Okay lang ba kahit nakalahati lang yung alam natin? O Oo. apat Oo. o 5 lang yung na-apply natin sa buhay natin? Opo, okay po yan, oh. Ang pinaka-bottom line po niyan, meron tayong ugnayan kay Jesus. And we follow His commandments. Kasi sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Nakalagay po yan sa John 14:23. No, if you love me, keep my commandments. Kasi marami kasabi, mahal ko si Jesus eh. Pero hindi sumusunod sa kanyang utos. Iba po yung nagkakamali tayo at humingi ng tawad, iba po yun eh. Pero hindi yung isasantabi natin ang utos si Jesus. No? So, kung hindi pa tayo ganun nag-grow spiritually, okay na po yun. Kasi ang mahalaga, mahal natin si Jesus. At napagamatin kay si Jesus, tinatry po natin na sundin ang kanyang gusto. Ayun po ibig sabihin, no? We have hope in Christ, and because we have hope in Christ, we try to become pure, just as Christ is pure. Of course, we can't achieve that totally, no? Pero nakatry tayo. Merong ganung humility. Nagpapakumbaba tayo na humingi ng grasya na magawa natin ang utos ni Jesus. Yung gusto ni Jesus. No, ayun lang po yun, Ate Emily, no? So, kahit na hindi po tayo, kasi yung mga nabanggit ko, parang ito po yung parang pinaka-height ng spiritual life natin, no? Tsaka yung corporal tsaka spiritual works of mercy, no? Ayun po yung pagmamahal kay Jesus, no? Yung pagmamahal kay Jesus ay napapakita sa corporal tsaka spiritual works of mercy natin. Diyan po napapakita yan eh. Di ba, nakalagay kay James, di ba? Anong klaseng pag-ibig yan? Sabi ni James, sa letter ni James, no? May taong lumapit sa yung gutom. Tapos sabi mo, God bless you. Di ba? Di ba napakaganda sa tang God bless, di ba? Maganda yan eh, God bless. Biro mo, binibigay ko sa iyo ang biyaya ng Diyos, God bless. Pero ano ba sinabi niya, no? Ni Saint James sa letter niya? If faith without good works is dead faith. Useless yun. Dumating yung tao, humingi ng pagkain. Tapos sabi mo, God bless. Hindi ka man lang gumawa ng paraan. Mabigyan mo siya na kahit na biskwit, tapos ituro mo siya. Punta ka sa barangay. Ituro mo para makahingi. Kasi ang barangay po, may mga ano po yan eh. May mga funding po ang mga barangay. Gamitin po niyo yung barangay. Yung mayor's office. Lalo po ngayon magkaka-eleksyon. Yung mga tao na kailangan. Halimbawa sila, kay sister Melanie, no, sabi ko pumunta ka sa barangay. May kang gamot. Alam nyo, minsan ako ginagawa ko, pag kulang ako ng gamot, pupunta ako sa barangay, nangihingi ako. Halimbawa ito, amlodipine. Bigay ng barangay ito eh. Kung sinabi ko, senior citizen ako, ito yung sakit ko, ito yung prescription doktor. Wala ako ganong pera pambilang gamot, bibigyan ako pang 1 buwan. So, yung taong tutulungan natin, hindi man tayo makatulungan diretso, ituro nyo kung saan sila makakuha ng tulong. O pumunta kayo sa mga pare at madre. Kasi sa bawat lugar ng pare at madre, meron niyang office para magbigay ng tulong kahit na pagkain man na pantawid gutom. Meron po yan eh. Sa lahat ng mga parishes, meron po lahat yan. No, so, ang pinaka-bottom line, Ate Emily, no, di man natin lahat ng spiritual growth natin, yung pagmamahal natin kay Jesus ay napapakita sa spiritual works of mercy tsaka sa corporal works of mercy. Halimbawa, instruct the ignorant. Yung taong walang alam sa pananampalataya eh. Dito, kaya nag-resend ako ng YouTube. Mabuti nga may high technology, no?
Hindi na ako napapagod mag-explain. Sinesend ko lang sa tao, no? Gawin niyo po yun. Gawin niyo po yung mga simple-simple sa tao. Paano ba maligtas? O sa katolikong pamamaraan, i-send nyo. O, instructing the ignorant yun. Counsel the doubtful. May mga problems sila, may mga moral problems, no? Pupunta rin ako sa YouTube, pinapadala ko rin sa tao. No? Lalo sa mga modesty, no? Sa mga babae, sa mga lalaki ngayon, mga kabataan, modesty. Sinasend ko sa kanila. Paano sila maging pure? Kasi kawawa sila dahil binobombarded sila ng media. Tapos di natin natulungan. O, kaya admonish the sinners. O, YouTube din padala mo kung di mo nakakausap. O, marami pong paraan, no? Patawarin ng kasala, comfort the afflicted, yung mga tao umiyak, wala ka man lang magawa, damayan mo sa kanilang kapighatian. Malaking bagay po yung naihinga. Di ba naranasan yan, di ba? Kahit wala ko yung naitulong, pero minsan tao naihinga niya sa inyo, tapos nagpasalamat sa inyo. Kung wala naman kayo ginawa nakinig ka lang. Comfort the afflicted. Ayun po gawin natin. So yung pagmamahal natin kay Jesus, nakikita po sa spiritual and corporal works of mercy. At ayun po ang magandang preparasyon sa pagdating ni Jesus sa kanyang second coming. Be ready. Occupy yourself. Maging busy ka sa work ni Lord. Pagiging busy, hindi yung grandeur na dramatic, na malaking gagawin. Hindi, maliit na bagay lang. Ginagawa mo yung para kay Lord. That's how you become ready kay Lord, no? Yung paglilinis ng bahay, pagluluto, pagkwentuhan. Paraan yun. Sabi mo, Lord, para sa'yo to. Pagkipagkwento ko sa kapitbahay ko, sa kaibigan ko, para sa'yo to, Lord. Oh. Ganun ka simple lang po. That's how we become ready before the second coming of Jesus, no? Bishop, may tanong po. Opo. Di ba, ang Bible principle, sabi nga po, anong tinanim mo, aanihin mo, siksik, liglig, at umaapaw. Opo. Oo. Minsan may nangyayari sa tao, sa buhay niya, na parang tatanungin niya yung sarili niya, deserve ko ba tong gantong klaseng problema? Bakit dumating sa akin? Ano Oo. ang magandang explanation doon? Unang-una, we live in a fallen nature. May mga kasalanan tayo o may mga bagay tayong ginagawa na kaya dumarating mga problemang yan. Pero may maraming bagay din, wala tayong ginagawang masama, tapos hindi natin deserving yun. That becomes the wrong exercise of freedom of other people. Nadamay tayo. Ngayon, nadamay tayo, anong gagawin natin dyan? So, binibigyan tayo ng Christian wisdom. So, hindi mo din deserve yun. Halimbawa ako, na-damage yung aking spine. Oh, Lord, deserving ko ba to? Binangga kami ng adik sa Australia. Binangga kami ng adik. Na-damage ako. Oh, deserving ko ba to? Hindi. Nakasuffer ako everyday Ngayon, anong gagawin, dahil yun, in-exercise niya wrongly yung kanyang freedom. Apektado ako. Anong gagawin ko ngayon? Bibigyan ako ng Christian wisdom. Sabihin ni Lord, i-offer mo yung pain mo, redemptive suffering, para gumanda ang pananaw mo sa nangyari sa'yo. Pangalawa, ipagdasal mo rin yung taong yun, gumawa sa'yo. Natural, may mga batas yan, i-demanda mo, magbayad siya, para sa mga, part yun, no? Pero ibig sabihin, yung attitude mo, na iba na. So, yung pagkabangga ko, hindi ko deserving yan. Hindi ko deserving yan. Oo. Ganon. So, halimbawa, yung mga nabiktima ng crime, hindi na deserving yun. Naghahanap buhay, tapos tinakawa siya sweldo niya. Oh. Anong gagawin mo ron? Una, of course, kung mahuli yung tao, magbayad siya. Pangalawa, gumawa ka rin ng paraan para yung ating police force, yung ating legal system, maganda. Kaya meron tinatawag tayo mga movements, no? Kaya nag-involve tayo sa lipunan. Para yung, halimbawa, ang daming tao naghihirap Tapos ang laki-laki ng budget ng gobyerno, ninanakaw lang nila. Deserving ko ba yung homeless siya? Maring homeless ako dahil una, nagsugal ako, nawalan ako ng bahay. Kasi marami tinutulungan ang SBD sa Tayuman. Sabi sa akin ni Father Efren, nakapakain kasi yung SBD ron Nagpapaligo, tapos kakain sila, bibigyan ng training. Majority ron mga talo sa sugal. Mga napalayas ng mga pamilya.
Mga iba dati may kaya. O sa pababayaan ng buhay nila, kagano sila. O, maaaring deserving nila yon tapos ayusin ang buhay nila. Pero marami iba hindi deserving. Halimbawa, yung pamilya ng tatay na yon, naghirap dahil sa kalokohan ng tatay. Di ba yung mga, alam niyo, yung mga Salvador. May kilala kami nila Father Efren yan. Si Father Jess. Mga Salvador, kakilala namin. Pag natalo sa sugal, buong bahay binebenta. Kawawa yung mga anak. Mga artista sila, Philip Salvador. Yan, sila, marami yan. Marami Salvador, ano yan. Dahil marami anak yun eh. Si Lou Salvador Sr. Alam na alam yan. Ang daming pamilya nila, minumura yung tatay nila. Hanggang kamatayan. Naghirap sila eh. Walang pasado, wala silang bahay. Dahil nagsugal. Deserving ba nila yun? Hindi. Kaya kailangan may sistema din yung ano. Kaya ngayon, dahil may kagagawa yung ibang tao, ngayon mag-isip ka ng paraan. Hindi mo deserving yun, pero because we live in a fallen nature eh. Kaya kailangan gagawa kang diskarte mo para umayos sila yung buhay mo. Maghanap buhay ka. Kaya may iba nag-artista para gumanda buhay nila. O sila Alona Alegre. Lahat yan. Biktima yan ng pagiging sugarol ng tatay. Oh. Kaya ano po yan, so not necessarily na hindi mo deserving yun, pero gagawa ang Panginoon si Lord how you will turn that incident para mag-grow ka spiritually at gumawa ka ng paraan para maayos ang buhay mo. Po yung talaga mabigat na ano po yung mabigat na pangyayari ano. Kasi maraming biktima ng kahirapan na maaaring din nakagawan. No, halimbawa, yung sa ano, marami iba, yung malitang kinikita ngayon. Pero may iniisip niyan yung walang kalukuhan ng ano kung ba ng kumpanya maliit ang sahod o mga ano maliliit ang sahod nila biro mo apektado yung pagbayad ng kuryente, pagbayad ng tubig, pagbayad ng rent nila. Hindi ko deserving yan eh. Nagkataga naman ako nagsisipag ako. Oh, kulang na akong tulog, magtrabaho lang ako. So, ang parang sinasabi ko po, 2 points, no? Una, pag hindi mo deserving, gagamitin ni Lord yun para mag-grow ka spiritually. Secondly, because dahil may freedom ka rin, ayusin mo buhay mo with struggle. May sa struggle mong yan, diyan ka na rin nagiging banal in your effort. May iba, di ba, nag-OFW. Nagka-try sila niya, no? In terms of financial, no? Pag nadali, parang si Lou Salvador, no? O mga iba naman, mga single parent na lang. Binubuhay nila yung kanilang anak, mag-isa sila. Then broken Bishop, yung family. Opo. ano gabi po? Oh, Brother Parang Alvin. nasa Puri na Biblia po yun, di po ba? Sabi po yung pagpapalain ko ang salinlahi mo ng pagpapala. Tapos meron naman po yung sa pagkakasala, parurusahan ko hanggang yung sa pagpapala hanggang ika-anim mo yata eh. Opo. Pero sa kasalanan, hanggang ika-apat na salinlahi. Kaya Opo. sinasabi po na minsan bakit yung kasalanan ng mga ninuno o magulang talagang nagdurusa ang mga anak na Opo. na talagang kahit na ano gawin nila dahil sa kasalanan yon sila yung mga anak ng salinlahi na nagbabayad. Opo. Kaya nga sinasabi po naipaliwanag din po kasi ni Father Deb yun bakit ba yung iba wala namang ginagawa pero ang ginahaginhawa ng buhay nila. Ang sinasabi po doon, nagtanim na maganda yung yung kanilang ninuno, yung kanilang salinlahi. At yun namang iba, kahit anong pagsusumikap mo, parang hirap-hirap ang bigat ng buhay nila. Yun naman ang inaano naman yung pagkakasala ng kanilang salinlahi. Para sinasabi nyo nga po, yung Salvador na senior, di po ba talagang wala siyang inisip kundi sarili niya lang. Nagdusa hanggang sa kaapu-apuhan niya dahil dun sa kasalanan niya na yung mga anak niya na wala ng mga bahay. Kaya biblical po yan, hindi po pa yung sabi niya, pag inuna mo ko, akong bahala, pagpapalain ko hanggang sa ika-anim na salinlahi po ba yun? Pero yung kung magkaisa parusa, hanggang sa ika-apat po. Tama Opo. po ba yung Bishop? Tama po yung tama po.
Ganun po yun. Oh. Kaya nga dumating po si Jesus eh. Kasi sa ginawa ng ating magulang sa ating wala naman tayong kinalalaman doon eh. Oo. Naapektuhan tayo. Kaya dumating si ayun po yung sinasabi niyo po, Brother Alvin din, nakalagay sa Galatians chapter 6 verse 7. 7. Do not deceive yourselves. No one makes a fool of God. A person will reap exactly what he plants. If he plants in the field of his natural desires, from it he will gather the harvest of death. If he plants in the field of the Spirit, from the Spirit, he will gather the harvest of eternity. So kung ano itanim mo, ay ang bunga, no? Tapos nakalagay dito sa verse 9. So let us not become tired of doing good. So kahit anong nangyayari, gawa tayo ng kabutihan, no? For if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. No, ayun po ginagawa, no? Gumawa tayong kabutihan lagi. Of course, grace is greater than karma. Kasi maraming tao naniwala sa karma eh. Pero lagi ko sinasabi sa kanila, grace, kasi itong Galatians 6:7, nag-refer po ito para sa karma. No? Pero sa Christians kasi, grace is higher than karma. Nakalagay yan sa Romans 5:20. Nakalagay po ron, where sin abounds, grace abounds all the more. So, minsan, sa tingnan natin buhay, no? Minsan marami tayong ginawang kalukuhan, pero yung biyaya nakuha pa natin kay Lord. Humingi tayong tawad, at bigyan tayong maraming biyaya. Grace abounds all the more. So, totoo po yun, yung sinabi ni Father Dave, Brother Alvin, no? Yung kung ano tinanim masama, ang salinlay apektado, parang si Adam and Eve, apektado po tayong lahat. Pero grace abounds all the more. Romans 5:20. Binrake ni Jesus yun, binrake niya. Kaya napakahalaga po ng relasyon natin kay Jesus. Nakalagay sa Romans 5:20, where sin abounds, grace abounds all the more. Kaya from the time of Jesus, tuloy-tuloy na po yung blessing. So kung meron man tayong nangyayari, no, naikwento ko po sa inyo, no, na nagsuffer ang buong mga pamilya ng mga walang bahay, walang kabuhayan, kaya pong putulin yun kung tayo lalapit kay Jesus. Kasi kay Jesus, grace abounds all the more. No? Kaya yun po yung napakahalaga. No? Puri ng Panginoon. No? Praise Jesus. Salamat po, Bishop. Salamat. Thank you po. No? Isama din po natin sa prayer si Sister Rita at si Sister Che. No? Praise Jesus. No? Closing na po tayo. Sige. Napahaba yung sharing natin. No? Pero ito po yung gawin. Siguro ang advice ko po sa inyo, yung pinadala ko po sa inyo video, mga 7 minutes lang po yun eh. Balik-balikan nyo po. Kasi ang mga readings ngayon, hanggang Advent, tungkol sa second coming ni Jesus. No? Kaya yung attitude po natin, paki-review lang po yun. No? Mga 7 minutes lang po yun. No? Sige pa. Panginoon, itinataas po namin ang aming mga pangailangan, spiritual at material. Pinagdasal po namin ang kaluluwa ni Sister Melanie at yung darating na pista ng San Martin de Porres Church sa kanilang paghahanda. Yung mga nasalanta po ng bagyong ito sa darating na bagyo. Panginoon, hinihiling po namin ang mga pangailangan na ito at mga pangailangan po namin na hindi po namin nakakita na sa palagay mo ay aming pangailangan. Ito po hinihiling namin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 God bless. God bless. God bless. Puri ng Panginoon.